May mga tao na makikilala natin sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Pero posible nga ba na maging importante ang taong ito sa iyong buhay? What's up guys? Sabay-sabay nga nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Joel. Si Joel ay isang mabuting bata, mapagmahal, masunurin at mabait na anak sa kanyang nanay. Sa murang edad pa nga lamang, inasanay na nga rin siyang tumulong sa mga gawaing bahay at sa munting tindahan ng kanyang nanay. Lumaki siya na walang kinalakihang ama at laging sinasabi ng kanyang nanay na patay ng araw ito. Nay, bakit po ba wala tayong picture ni tatay? Minsang tanong ni Joel habang naglilinis ng mga lumang larawan sa kanilang bahay. Anak, maaga kasi siya kinuha ni Lord. Wala na tayong mga litrato niya dahil nasunog noon ng bahay natin. Malungkot na paliwanag ni Aling Bebang habang tinatakpan ang luha sa kanyang mga mata. Masipag sa pag-aaral si Joel. Palagi siya nangunguna sa kanilang klase at dahil matalino siya, ginagawa niyang pagkakataon yun para kumita. Sa tuwing mayroon nga silang mahihirap na proyekto, siya nga ang gumagawa nito para sa kanyang mga kaklase. At kapalit naman nito ay ang perang bayad nila. Kaya kahit nag-aaral pa nga lamang itong si Joel, kahit papaano ay kumikita na nga rin siya at nakakatulong sa kanyang nanay na nagtatrabaho bilang labandera at nagtitinda ng mga lutong ulam. Uy Joel, ikaw na lang ang gumawa ng project ko ha? Babayaran na lang kita. Ani ni Antonio, isang kaklase ni Joel. Antonio, mas maganda siguro kung tuturuan na lang kita. Para next time, kaya mo na. Pero sige, tulungan kita. Sagot ni Joel na mayroong ngiti sa labi. Marami nga rin kaibigan itong si Joel dahil likas na mabait siya at pala kaibigan. Kaya naman, sa tuwing mayroong kailangan ang kanyang mga kaibigan sa pag-aaral, siya nga kaagad ang takbuhan ng mga ito. Kung minsan nga rin, ay tinutulungan nga siya ng kanyang mga kaibigan para maubos ang panindang ulam ng kanyang nanay. Joel, marami-rami pa yan ah. Pero sige, bilhin na namin lahat yan. Wika ni Antonio habang nag-aabot ng bayad. Talaga ba? Sige, malaking tulong talaga yan para sa amin ni nanay. Tugon ni Joel sa kanyang mga kaibigan na punong-puno ng pasasalamat. Noong siya ay 15 anyos pa lamang at nasa grade 9, nagagampanan naman ng maayos ni Joel ang kanyang tungkulin sa paaralan, sa bahay, at maging sa pagtulong sa kanyang nanay. Kaya marami nga rin ang tuwang-tuwa sa kanya at naiinggit sa kanyang nanay dahil nga di umano ay mapalad siya sa kanyang anak. Isang araw ay saktong bakasyon noon. Noong maisipan nga nilang magkakaibigan na maglabas sa may batis sa bukid malapit sa kanila. Doon ay nakilala nga silang isang babae na nasa kaedaran nga lamang din nila at mukhang naliligaw nga ito. Mukha itong mayaman at nag-iisa. Nilapitan nila ito at tinanong, Miss, kanina ka pa namin napapansin. Naliligaw ka ba? Tanong ni Joel habang nakatitig sa babae. Oo eh. Nagja-jogging lang kasi ako kanina. Tapos mayroon ako nakitang sugat ng aso. Sinundan ko siya. Hanggang sa ito, napadpad na ako dito. Sagot ng babae, nahalatang takot at pagod na pagod. Sige miss, tutulungan ka namin. Sabi ni Joel habang hinihimas ang likod ng babae para pakalmahin ito. Hindi nagdalawang isip ang magkakaibigan at agad nga nila itong tinulungan. Napag-alaman nga nilang nakatira ito sa isang napakalaking rest house sa kanilang lugar. Kung kahit madalang nga lamang din na magkaroon ng tao doon. Nako miss, malayo-layo rin pala ang nalakbay mo eh. Kaya naligaw ka. Sabi ni Joel
habang tinutulungan nga nilang buhatin ang mga gamit ng babae. Noong mayahatid nga nila ito sa gate ng bahay ng babae, taimtim nga nagpasalamat sa kanila ang dalagang mayaman at sinabing babawi ito sa kanila. "Salamat talaga ha. Babalikan ko kayo, promise. Babawi ako," sabi ng dalaga habang pumapasok sa malaking gate. Sa mga sumunod na araw, muling nagkita-kita sila Joel at ang batang babae. Nalaman nga nila na Shane pala ang pangalan nito. Isang beses nga kasi ay sinama siya ng kanyang nanay para kunin ang mga labada sa mansyon. Pero hindi nga niya akalain na ang mansyon pala kung saan nagtatrabaho ang kanyang nanay ay doon pala nakatira si Shane. Nagulat nga sila pareho noong makita sila. Doon nga ay binahagi ni Shane sa kanyang mga magulang ang pagtulong na ginawa ni Joel at ng mga kaibigan nito noong naligaw siya. Kaya naman tuwang-tuwa nga rin kay Joel ang mga magulang ni Shane. "Nanay, si Shane nga po pala yung tinulungan namin noong isang araw," sabi ni Joel sa kanyang nanay habang ipinapakilala si Shane. "Naku, Aling Bebang, napakabait pala ng anak nyo. Siya pala ang tumulong sa anak namin noong isang araw," sabi naman ng mami ni Shane habang nagbibigay ng bayad kay Aling Bebang. Bilang resulta, tinaasan nga ng mga magulang ni Shane ang bayad kay Aling Bebang. Simula nga rin noon ay naging magkaibigan na ang dalawa. "Joel, tara sa bahay. Marami akong laro na gusto kong ituro sa'yo," pag-aya ni Shane habang hawak-hawak ang kamay ni Joel. Sige Shane, maglaro tayo ng marami," sagot ni Joel na puno ng saya. Sa loob ng isang buwan, naging matalik na magkaibigan sila Joel at Shane. Pero ang lahat ng yun ay natapos noong dumating na nga ang takdang araw para bumalik na sa ibang bansa ang pamilya nila Shane. Naging madamdamin ang pamamaalam nila sa isa't isa at ipinangako nga nila na balang araw ay muli nga silang makikita at hindi kakalimutan ang isa't isa. "Joel, huwag mo kakalimutan ito ha," sabi ni Shane habang inaabot ang kwintas na bigay ng ama bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. "Sige Shane, iingatan ko ito at ibabalik ko ito sa iyo kapag nakita ulit tayo," sagot ni Joel habang inaabot na rin ang bracelet na gawa niya gamit ang seashells. Lumipas na nga ang isang taon at sa loob ng mahabang panahon na yun, palaging dumadaan si Joel sa malaking bahay na walang laman. Kung hindi ang mga alaala na nga lamang nila ni Shane. Miss na nga niya ito at wala man lang siyang ideya o mapagtanungan patungkol sa babae. "Nay, babalik pa po kaya sila Shane?" tanong ni Joel habang tumitingin sa malaking bahay. "Magtiwala ka lang anak. Balang araw, magkikita rin kayo ulit," sagot ni Aling Bebang habang inaalo ang kanyang anak. Lumipas pa nga ang 5 taon na hindi pa nga rin umuwi itong si Shane. Nabalitaan na nga lamang ni Joel na naibenta na pala ang bahay na yun at mayroon na nga rin bago nagmamayari noon. Sa pangyayaring yun, nawalan na nga ng pag-asa si Joel na babalik pa ang dating kaibigan at muli nga silang magkikita. "Wala na talaga nanay. Hindi na sila babalik," malungkot na sabi ni Joel habang nakatanaw sa malaking bahay. Sa paglipas ng mga panahon, habang nag-aaral, ay nagsa-sideline itong si Joel sa trabaho para mayroong katuwang ang kanyang nanay sa pangmatrikula sa kanyang kolehiyo. Noong makatapos nga kasi siya ng senior high school, inabag pa siya ni Joel na tumigil muna siya sa pag-aaral para magtrabaho at makaipon ng sapat na pera para sa paghahanda sa kanyang pagkukolehiyo. Dagdag pa nga doon, ipinag-iipunan nga nila ang puhunan para madagdagan niya ang kanilang mga tindang ulam at maging sari-sari store ito.
para mayroon nga rin silang extra pinagkakakitaan. Nay, malapit na nating mabuo ang pangarap natin. Konting tiis na lang, sabi ni Joel habang inaayos ang paninda sa maliit nilang tindahan. Oo anak, malapit na. Salamat talaga sa sipag mo ha. Tugon ni Aling Bebang na puno ng pasasalamat sa kanyang anak. Noong sa wakas, malapit na nga ring mabuo ang kanilang pangarap at makakapag-aral na nga rin sana si Joel. Tsaka naman dumating ang isang matinding problema sa kanilang pamilya. Na-aksidente kasi ang kanyang nanay noong masagasaan ito ng truck na nawala ng preno. Nagdulot talaga ng malaking pinsala ang aksidenteng yun sa kanyang nanay. Dahilan upang maparalisa ang katawan ni Aling Bebang. Kaya ang sanang ipon na mayroon sila ay napunta lamang din sa mga gastusin para sa kanyang nanay. Anak, patawarin mo ako ha. Umiiyak na sabi ni Aling Bebang habang iniinda ang sakit sa kanyang katawan. Nay naman, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para gumaling kayo. Sagot ni Joel na puno ng pag-aalala. Hindi na muling nakapag-aral pa si Joel dahil siya na nga lamang ang nagtatrabaho para sa kanilang mag-ina. Lumipas pa nga ang 5 buwan. Tila ba nagkaroon pa ng komplikasyon ng kanyang nanay sa mga naging sakit nito, lalo na sa namuong dugo sa ulo nito na kinakailangan nga ring maagapan at maoperahan upang hindi na nga humantong pa sa hindi inaasahang sakuna. Isang araw ay naabutan na nga lamang ni Joel ang kanyang nanay na walang malay, kaya kaagad na nga rin niya itong tinakbo sa malapit na ospital. Doon ay napag-alaman niya na critical na pala ang lagay ng kanyang nanay, kaya kinakailangan na nga rin niya makahanap ng ibang paraan para maoperahan ang kanyang nanay, lalo na sa madaling panahon. Dok, ano po bang kailangan para maoperahan na ang nanay ko? Nag-aalala na po ako sa kanya, tanong ni Joel habang nanginginig ang boses. Pasensya na iho, pero kailangan natin ng 2 milyon para sa operasyon. Hindi basta-basta ang lagay ng nanay mo, sagot ng doktor habang nakatingin sa resulta sa pagsusuri sa kanyang nanay. Lumipas ang 1 araw, pero kakarampot nga lamang ang kinita niya para mabuno ang 2 milyon para sa operasyon ng kanyang nanay na naka-admit ngayon sa ospital. Halos mabaliw na nga si Joel sa kakaisip kung saan kukuha ng ganoong kalaking halaga ng pera. Noong mapadaan nga siya minsan sa malaking bahay na tinitirahan noon ng dating kaibigan niyang si Shane, ibigla nga siya nakaisip ng isang ideya. Nabatid niya na hindi tama. Pero ngayon, napipilitan na nga siyang gawin yun dahil sa labis na pangangailangan. Walang tao doon. Marami pang mamahaling gamit doon. Ano kaya kung... Pulong ni Joel sa kanyang sarili habang nakatitig sa malaking bahay. Naisip nga niyang walang tao doon at marami ang mga mamahaling gamit doon. Naalala nga niya na minsan nga rin niya nakita na mayroong ginto sa loob ng bahay na ito at umaasa nga siya na nandoon pa nga rin ito. Magbabaka sakali na nga siya na mayroon nga siya makukuha doon kahit labag na ito sa kanyang kalooban. Anak, ano bang iniisip mo? Tanong ni Aling Bebang noong mapansin ng anak na tila napakalalim ng iniisip. Wala po nay. Magpapahinga na lang po muna ako, sagot ni Joel habang natakpan ng kaba sa kanyang puso. Buong magdamag na pinag-isipan ni Joel ang kanyang binabalak na tila nagtatalo ang loob. Gayunpaman, sa uli, napagpasyahan nga niyang ituloy ang kanyang binabalak noong makita ang kondisyon ng kanyang nanay. Kawawang-kawawa nga ito. Gagawin
ito para kay nanay. Wala na akong ibang paraan. Wala nang ibang makakatulong sa akin. Pulong ni Joel sa kanyang sarili habang pinipigilan ang pagluha. Sumapit na nga ang pagkakataon. Madaling araw noong mag-isa nga niyang pasukin ang malaking bahay. Napakadilim sa loob nito. Hawak niya ang flashlight ng cellphone habang nakatakip ang muka. Dahan-dahan siyang kumilos sa loob nito. Sinisigurado niya na bawat galaw niya, kung sakaling mayroong tao, ay maging maingat siya. Matagumpay niya nakita ang vault na pinaglalagyan noon ng mga ginto at iba pang mga alahas. Oo, tama-tama. Nandito nga. Kailangan ko na itong kunin. Bulong ni Joel sa kanyang sarili habang nilalagay ang mga alahas sa kanyang bag. Noong mailagay na nga niya ang mga ito sa bag at papaalis na nga sana siya, nagulat na nga lamang siya noong pagharap niya, mayroong babaeng nakaharap sa kanya. At tanging aninag nga lamang nito ang kanya nakikita mula sa flashlight ng kanyang cellphone. Sakto nga rin nalobat. Lalo pa nga rin siya kinabahan noong mapagtanto niya na wala rin palang takip ang kanyang muka. Halos manigas na nga si Joel sa kanyang kinatatayuan at hindi na nga niya alam ang kanyang gagawin. Hindi naman niya kilala ang babae. Sa sobrang taranta niya, ay inakala pa nga niya na multo ito. Dahil ang buong akala niya, ay wala naman talagang tao dito. Maya-maya pa, biglang gumalaw ang babae. Bagay na halos itinalaglag ng puso ni Joel sa sobrang kaba. Ngunit noong makita nga niya ang babae, ay tila kumakapa-kapa ito na para bang isang bulag. Doon lamang na kumbinsi si Joel na ito nga isang tao at hindi multo. At napagtanto niya na hindi ito nakakita. Kaya sa pag-iisip niya, ay ligtas na nga siya. Noong maikalma na nga ni Joel ang kanyang sarili, dahan-dahan na nga niyang inayos ang kanyang sarili para umalis. Noong biglang, Lord, sambit niya sa kanyang isipan. Noong makita ang aninag ng liwanag mula sa buwan na lumusod sa bintana at nagkorteng krus. Para bang may kung anong kumurot sa puso ni Joel noong makita ang krus na nagpapaalala sa kanyang mga pangako na pinanghahawakan mula sa Panginoon na magtiwala at tuwag sa sariling kakayanan, bagkus ay sa Diyos. Nakaramdam ng matinding konsensya itong si Joel at naiyak, lalo na noong ibinaling muli ang tingin sa babae na sa pagkataong yun ay mas naaninag niya ang muka at nakita nga niya na buntis pa ito. Patawad, Panginoon. Hinayaan kong malindang ako ng kaaway gamit ang sitwasyong kinakaharap namin ngayon. Nakalimutan ko na higit ka pala sa lahat at mas pinairal ko ang maling desisyon. Nibulag, babae at buntis na nasa harap ko ngayon. Hindi ko naisip na maaaring sinyalis mo ito para wag ko nang ituloy ang ginagawa kong ito. Bagkus sinatuwa pa ako. Pero salamat. Alam mong hindi ito ang puso ko. Kaya iniligtas mo akong muli mula sa pagkakamali na maaari kong magawa at munti ko pa sanang ikapahamak. Mangiyak-iyak na sambit ni Joel sa sarili noong magising sa katotohanan mula sa maling pag-iisip niya. Sorry, miss. Dagdag pa niya sa kanyang isipan. Ilang saglit pa nga rin ay isa-isang ibinalik ni Joel ang kanyang mga nanakawin sana. Pagkatapos, dahan-dahan nga siya naglakad paalis. Pero saglit pa nga siyang huminto sa harap ng babae at yumuko bilang paghingi ng tawad sa kapanghasang ginawa kahit alam naman niya sa kanyang sarili na hindi naman nakakita ang babae.
Ano naman kasi itong naisip ko? Mali to. Hindi na ako to. Sambit pa nga ni Joel sa kanyang sarili. Sabay napakamon sa kanyang ulo at huminga ng malalim. Pero noong papaalis na nga sana si Joel, bigla siyang mayroong narinig na mayroong bumagsak na mabigat na bagay mula sa kinaroroonan niya kanina. At kung saan nga nandoon din ang buntis na babae. Isa sa walang bahala na nga lamang sana niya yun. Pero naisip niya na baka mayroong mangyaring masama dito. Lalo na at buntis pa nga ito at nag-iisa. Kaya naman binalikan niya ang babae para tingnan. Diyos ko, manganganak pa yata to. Ani ni Joel sa kanyang pag-iisip-isip. Tiningnan ni Joel ang kanyang cellphone para tumawag ng ambulansya. Pero sa kasamang palad ay wala na nga itong baterya at tuloy na nga rin namatay. Hindi na nga rin siya makahingi ng tulong sa mga kalapit bahay nito dahil siguradong tulog ang mga ito, lalo na at madaling araw na ngayon. At ikinakatakot nga rin niya na baka mag-isip ng masama ang mga ito sa kanya kung bakit siya nandoon. Kaya naman mas pinili na nga lamang ni Joel na siya na lamang ang tumulong sa babae. Nagdalawang isip nga rin siya noong una na tulungan ng babae dahil hindi naman ito alam na nandoon siya at tiyak na magtataka ang babae. Pero dahil hindi rin naman kaya ng kanyang konsensya, iiwanan na lamang basta-basta ang babae doon. Napilitan na nga ang kanyang sarili na tulungan na nga ito. Miss, huwag ka sana mabibigla ha. Tao ako, hindi ako multo. Kung nagtataka ka kung bakit ako nandito, kung anong pakay ko, at kung paano ako nakapasok dito, o sino ako, tsaka ako nalang ipapaliwanag sa'yo. At kung maaari sana, huwag mo nalang sanang alamin. Basta, bubuhatin kita ha. Dadalhin na kita sa ospital. At mukhang pumutok na rin ang panubigan mo. Sabi ni Joel na may magkahalong nerbiyos at hiya ang kanyang nararamdaman. Bakit ka ba naman kasi nag-iisa, miss? Asan ba ang asawa mo o kasama mo dito? Bakit hinayaan ka na lang nilang mag-isa? Alam naman nilang buntis ka eh. Iyan tuloy, munti ka pang manakawan. Mga anak na mag-isa. Dagdag pa niya habang hingal na isinakay ang babae sa kanyang motor. Bilisan mo! Hindi ko na kaya! Hirap na sambit ng babae. Yun! Narinig din kitang magsalita. Akala ko kasi kanina, pipi ka rin. Pabirong sambit ni Joel. Nakatanggap naman siya ng matinding kurot sa tiyan mula sa babae. Na tila sa kanya ibinubuhos ang sakit na iniinda sa pag-labor nito. Aray! Ito na! Binibilisan ko na oh! Miss, huwag mo naman nakukurutin! Sakit! Noong matagumpay na nga nakapasok sa ospital ang babae at natiyak niya na okay na nga ito doon, ay agad na nga rin siyang umalis para maghanap naman ng iba pang paraan para makahanap ng pera na ipapapa-opera sa kanyang nanay. At ngayon, isang malinis na paraan na nga niya ito gustong makuha. Kinabukasan, pagod na pagod nga siyang pumunta sa ospital. Dala nga niya ang kaunting pera na kanyang kinita sa kanyang pag-sideline. Bitbit niya ang pagkain para sa kanyang nanay. Bawat yapak papunta sa ospital, nananalangin si Joel na sana mayroong isang milagrong dumating. Kahit na imposible kung iisipin. Hindi pa man din siya nakakapasok sa kwartong kinaroroonan ng kanyang nanay, ay sinalubong na nga siya ng doktor kasama ang ilang medical team. Magandang araw po sir. Mabuti naman po, nandito na kayo. Kanina pa po namin kayo hinihintay para sana papirmahin itong mahalagang dokumento para sa operasyon ng nanay nyo. Masigilang sambit ng doktor kay Joel. Ano po? Operasyon?
Pero Dok, hindi pa po ako nakakabayad eh. Sambit ni Joel. Huwag ka na mag-alala sir. Mayroon ng magandang loob na bayaran ang lahat ng expenses nyo. Kaya po ngayon, may papagamot nyo na po ang nanay nyo. Pipirmahan nyo lang po ito para masimulan na rin po namin ang operasyon. Napaluhod na nga lamang si Joel habang umiiyak sa sobrang saya. Hindi niya alam kung paano nangyari yun. Pero tila natanggalan na nga rin siya ng tinig dahil sa balitang yun. Naalala niya, kanina lamang ay humihingi siya ng milagro. At noong araw, nagtangka nga siyang magnakaw sana. Na sa kabutihang palad ay hindi pa naging huli ang lahat. Dahil nagawa pa nga rin niyang baguhin ang kanyang desisyon. Alam nga ni Joel na Panginoon ang gumawa ng lahat. Kaya ngayon ay may ipapagamot na nga niya ang kanyang nanay. Lord, maraming salamat po. Tunay ngang totoo ka sa mga pangako mo. Hindi mo ako iniwan at hindi mo ako pinabayaan. Patawarin niyo po ako sa pagkakasala ng puso at isipan ko. Hindi ko na po gagawin niyo ulit. Umiiyak ng sambit habang nanalangin sa labas ng isang pinto kung saan doon siya kinausap kanina ng doktor. Papunta na nga sana si Joel sa kwarto ng kanyang nanay, pero natigilan nga siya noong makita nga niya sa isang kwarto ang isang babae na pamilyar sa kanya. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang babae na tinulungan niya kagabi. Teka, tama ba ang nakikita ko? O namamalikmata lang ako? Pero hindi eh. Siya yun. Teka nga, di ba bulag siya? Bakit parang sumilip siyang muli mula sa maliit na espasyo ng pinto na kanyang sinasandalan? Oo, siya nga yun. Pero ang alam ko, bulag siya eh. Pero sa nakikita ko ngayon, mukhang hindi siya bulag. Karga pa nga niya ang anak niya. Sumasayaw-sayaw pa. Wow! Ang multitasking naman ng bulag. Pero hindi. Baka nga hindi siya bulag. Sa bagay, madilim din kagabi. Kaya siguro nangangapa siya. Aalis na nga sana si Joel noong bigla siyang mayroong maalala. Naku, nalintikan na. Kung hindi siya bulag, alam niya pala ang lahat. Simula noong kinuha ko ang mga nanakawin ko sana. Naku, paano na? Nakakaya naman. Pero bakit hindi niya ako kinumpronta kagabi? Di mo lang siya sumigaw. Di niya ako sinumbong. Natigilan nga si Joel sa mga sandaling yun. Natila nababaliw na nga rin siya sa kakaisip. Pero habang nakasilip nga siya doon, hindi nga niya inaasahan na biglang magtatagpo ang kanilang mga mata. Maya-maya pa, sinanyasan nga siya nito na pumasok. Pero dahil sa labis na kaba at pangamba na baka isumbong nga lamang siya nito o gumatito sa kanya, tumakbo na nga lamang siya papalayo doon at dumiretso na nga lamang sa banyo. Teka lang po sir, kayo po ba ang guardian ni Ma'am Vivian? Tanong ng nurse kay Joel. Opo ma'am. Ako po. Ako po ang anak niya. Kamusta na po ang nanay ko? Okay na po ba ang operasyon niya? Yes po sir, okay na po siya. Ipinalipat na po namin siya sa private room ng kaibigan niyo raw po. Biglang nagtaka si Joel sa kaibigang tinutukoy ng nurse na siya rin pala nagbayad ng lahat ng gastusin nila doon. At habang tinatahak niya ang daan papunta sa private room kung saan nandoon ang kanyang nanay, laking gulat nga ni Joel noong makita nandoon din pala ang babae na niligtas niya kagabi.
At kanina nga lamang ay tinakbuhan pa niya ito para iwasan. Huwag ka matakot sa akin. Don't worry. Hindi kita isusumbong, Joel. Gulat na gulat talaga si Joel dahil kilala nga siya ng babae. Paano mo nalaman ng pangalan ko? Tsaka, hindi ka bulag. So nakita mo ako? Nakilala mo ako? Bakit di ka nagsumbong sa mga pulis? Ano ba talagang plano mo? Huwag mong sabihin na ikaw rin pala ang tumulong sa amin? Sunod-sunod na tanong ni Joel. Pasensya ka na. Alam ko na bigla ka at naguguluhan sa mga nangyayari. Oo, hindi ako bulag. Nabigla rin kasi ako kagabi noong mayroon akong makita na ibang tao sa loob ng bahay. Hindi ko alam ang gagawin sa mga oras na yun. Kaya yun, sa sobrang kaba ko, nagpanggap na lang ako bilang bulag para di mo ako saktan. Wala naman akong kalaban-laban. Lalo na, buntis ako. Sa totoo nga lang talaga, hindi ko naman talaga kabuwanan. May 1 buwan pa sana. Sa sobrang kumpiyansa ko, pinauwi ko muna kagabi ang katiwala ko. Hindi ko naman alam, manganganak na rin pala ako. Pero buti na lang, nandoon ka. Sabi ng babae. Sigurado ka ba? Eh di, napaanak ka pala nang wala sa oras nang dahil sa akin? Tsaka bakit hindi mo ako sinumbong nung mayroong pagkakataon ka na? Total, nakita mo na rin naman ang mukha ko. Alam mo na rin ang pagkakakilanlan ko. Parang imposible baka mo. Alam ko mabuti kang tao. Nakita ko yun noong ibinalik mo rin namang kinuha mo. Kahit pa ang alam mo noong mga oras na yun ay hindi ka nakikita. At wala akong alam na mayroong magnanakaw sa akin. Nakita pa kitang yumuko sa akin para humingi ng tawad. At higit sa lahat, kahit alam mong pwede kang mapahamak sa pagtulong sa akin, bumalik ka pa rin para tulungan ako. Hindi ko nga rin alam kung anong pwedeng mangyari sa akin kung di mo ako tinulungan. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Joel. Pero miss, hindi ko ba natatakot na baka... Joel, pagputol ng babae sa sinasabi ni Joel. Hindi mo pa rin ba alam kung bakit hindi kita isusumbong sa mga pulis maliban sa dahil ibinalik mo naman ang mga nanakawin mo sana at tinulungan mo ako? Hindi mo pa rin ba ako kilala? Ikaw naman oh, di ba sabi ko sa'yo, huwag mo akong kakalimutan? Malungkot na tanong ng babae, sabay ipinakita ang bracelet na gawa sa seashells. Nanghinang bigla ang mga tuhod ni Joel noong unti-unting nang pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng dalaga, lalo na noong makita niya ang bagay na sa pagkakatanda niya ay ginawa niya noon para sa dating kaibigan at ibinigay niya dito. Tsaka niya lamang napagtanto na ang babaeng yun pala ay ang matagal na nga niyang hinihintay at kinakasabi kang muling makita. Shane? Hindi makapaniwalang sabi niya. Oh Joel, ako nga to. Ikaw naman oh. Tila lahat ng hiya at alinlangan na nadarama ni Joel ay naghalong bigla noong malaman nga niya na si Shane ng babaeng yun. Agad nga niya itong niyakap. Ikaw pala yun, Shane. Bakit ngayon ka lang? Ano nangyari sa'yo? Asan ang tatay ng baby mo? Bakit hindi mo agad sinabi na ikaw yan? Bakit mo mag-isa ka lang? Buong akala ko noon na ibenta nyo na ang rest house nyo. Kaya hindi ko rin talaga naisip na mayroong tao doon. Akala ko rin hindi ka nababalik. Pero ba... Biglang naputol ang pagsasalita ni Joel.
I'm sorry Joel, natagalan. Ang dami nangyari. Ikakasal na dapat ako. Pero 2 araw bago ang kasal namin ng ex-fiancé ko, nalaman ko na matagal na rin pala niya ako niloloko. At pera ko lang ang habol niya. Umuwi ako dito nang walang masabi sa kahit na sino sa kanila. Dahil gusto ko muna mapag-isa. Nagpakalayo-layo ako dahil sa kahiyan. Noong ipinagbenta nila mami ang bahay namin dito, palihim ko rin yung binili sa pangalan ng iba. At noong nandito na ako, hinanap agad kita. Nagbabaka sakali ako na may kaibigan pa akong babalikan. Kaso lang isang araw, nalaman ko na buntis ako. Halos gumuho ang mundo ko. Kasi di ko na alam ang gagawin ko. I mean, hindi sayo ko sa bata. Pero, napakasakit talaga nang ginawa sa akin ng tatay niya. Pero wala eh. Wala namang kasalanan ng bata. Walang kasalanan ng anak ko. Inilihim ko ang pagbubuntis ko. Pati kila mami at daddy. Dahil nahihiya ako. Shane naman, bakit ka mahihiya? Dahil niloko ka? Dahil nabuntis ka ng lalaki ng loko sa'yo? Hindi mo naman ginusto ang lahat ng yun At lalong hindi ka dapat mahiya sa pamilya mo. Dahil higit sa lahat, sila lang ang makakaunawa sa'yo. Sabi ni Joel. No, Joel. You don't understand. May part sa akin na sinisisi ko sila. Kasi kung hindi nila ako pinagtulakan sa lalaking iyon, hindi ko naman sasabihin to eh. Just because Tim was rich, nakipag-areglo sila mami at daddy sa pamilya niya. Not knowing that they just had a hidden agenda. Hindi nila matanggap na may iba akong gusto. Umiiyak na sabi ni Shane. Sino bang gusto mo? Tanong ni Joel. Ikaw. Simula noon, ikaw naman talaga ang gusto ko. Kaya hindi ako makabalik-balik dito. Dahil pinipigilan ako nila mami. They don't want me to see you again. Parang wala na akong kalayaan sa sarili ko. Until ito na nangyari sa akin. Hindi makapagsalita si Joel sa mga nalaman niya mula kay Shane. Magkahalong awa, lungkot, gulat, at inis ang kanyang nararamdaman ngayon. Kaya anong balak mo ngayon? Hindi mo pa rin ba ipapaalam sa kanila na nandito ka? May bibi ka na? Tanong ni Joel. Alam na nila. Inamin ko na ang lahat ng to. Noong gabi rin na yun. Kaya siguro maaga rin lumabas ang baby ko. Dahil puro na lang sama ng loob ang nararamdaman ko. Lalo na noong gabing yun na kinumpronta ko sila dad. Sinabi kong lahat ang nasa loob ko nang matagal ko nang kinimkim. Sumabog na ako eh. Mahal ko sila at nire-respeto ko sila. Pero gusto ko rin namang maramdaman na suportado rin nila ako. Eh anong naging resulta ng pag-uusap nyo? Hindi ko alam. Audio message at text message lang ang ginawa ko. Hindi pa ako nagbubukas ng phone simula noon. Ibang phone ang gamit ko ngayon. Ayoko munang ma-stress. Lalo na at kakapanganak ko pa lang. Ang mahalaga, alam na nila ang nangyayari sa akin. At aware na sila sa nararamdaman ko. Mahaba-haba pa nga ang napag-usapan nila. At doon na nga rin ipinaliwanag ni Shane ang buong proseso ng pagtulong niya sa nanay ni Joel. Nalaman kasi niya mula sa doktor ang pinagdadaanan nilang mag-ina. Malapit na kaibigan din kasi ng kanilang pamilya
ang nagmamay-ari ng ospital. Alam mo Joel, napakabuti ng may-ari ng ospital na to. Matagal na siyang kaibigan nila mami at daddy. Ninong ko nga dapat yun sa kasal eh. Ang alam ko, mga bata lang talaga kung pinahihintulutan nila na magpagamot ng libre dito. Yun na lang kasi yata ang naging paraan niya. Para siguro, tribute na rin sa anak niya na hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita. Ang alam ko kasi, may anak siya sa pagkabinata. At simula nga rin noong magkasakit siya, hindi na rin siya nagkaroon pa ng anak. Nakakaawa nga siya eh. Iniwan siya ng asawa niya dahil hindi niya mabigyan yun ng anak. Babayaran ko sana ang bills niyo. Kaso, noong malaman niya na ako yun, hindi na niya ako pinagbayad pa. Pati sa panganganak ko. Sa totoo nga lang din, mas may alam pa nga siya sa mga nangyayari sa akin kaya sa kila mami at daddy. Siya kasi, naiintindihan niya ako. Nangungulila siya sa anak niya. Kaya ganoon na lang din kabuti ang puso niya para sa mga bata. Maging sa akin, na anak na rin ang turing niya sa akin. Sambit ni Shane na ibinabahagi ang kwento ng matalik na kaibigan ng kanilang pamilya na may-ari ng ospital na to. Talaga ba? Naku, nakakaya naman. Pero salamat ha. Pakisabi rin sa kanya. Maraming salamat. Sagot naman ni Joel. Naku, wala yun. Ikaw na lang magsabi sa kanya. Mas matutuwa yun. Sakto, pupunta siya dito mamaya para makita yung baby ko. Hinahaponan nga, inumating na si Don Franco. Ito ang may-ari ng ospital. Giliw na giliw nga ito sa baby ni Shane na para bang apo na rin niya. Naku iha, napakaswerte mo naman. Ang cute ng baby mo. Tuwang-tuwa talaga ako sa tuwing nakakita at nakakahawak ng mga bata. Pakiramdam ko talaga, napakasayang maranasan ng maging tatay. Hindi ko man lang nga nakarga ang anak ko eh. Malungkot na sabi ng matandang lalaki. Don't worry tito, mahanap nyo rin po ang anak nyo. Sampit ni Shane. Shane, sasapat kaya ito? Wala kasi ako mabiling pinya kanina eh. Kaya inani ko na lang yung tinda namin sa bukid. Sakto, sariwa ang mga ito para kay Don Franco. Nakakaya naman. Ito lang ang pasasalamat ko sa ginawa niyang kabutihan sa amin ni nanay. Sabi ni Joel mula sa labas na makarating ito sa bahay ng babae. Nasakto rin namang narinig ni Don Franco mula sa itaas. Aba iha, may bisita ka pala. Sino ba yung maginoong lalaking yun? Biglang naputol sa pagsasalita ang matandang lalaki. Noong may kung anong bigla siya naramdaman noong makita si Joel. Magandang araw po sir. Nandito na po pala kayo. Nanay ko po pala yung tinulungan nyo na makapagpa-opera sa ospital nyo. Maraming salamat po talaga sa pagtulong sa nanay ko. Masayang sabi ng binata. Teka iho, ano bang pangalan ng nanay mo? May pagtatakang tanong nito. Vivian Mercedes Galang po. Halos matumba sa kinatatayuan niya itong si Don Franco sa narinig niya mula kay Joel. Ito kasi ang pangalan ng una niya naging nobya noon. Nanay ng anak niya na matagal na nga niyang hinahanap. Ano ko? Sambit ito. Tsaka niyakap si Joel. Naging madamdamin ang pagtatagpo ng mag-amang matagal ng panahong nalayo sa isa't isa. May gulo man sa isipan sa mga oras na yun, pero sa labis na pananabik ay niyakap nga ni Joel ang matandang lalaki na siya palang kanyang ama. Ipinaliwanag ni Don Franco ang lahat kay Joel at kinumpirma naman ito ng kanyang nanay. Simula noon, mas nabiglang linaw na nga rin ang mga bagay sa pagkatao ni Joel. Hindi kinalaunan,
Ipinagtapat na nga rin ni Joel at Shane kay Don Franco ang damdamin nila para sa isa't isa. Bilang tatay ni Joel, isinuportahan naman ni Don Franco ang kanilang pagmamahalan. Napagpasyahan nga rin nila na ipaalam na ito sa pamilya ni Shane. At sa araw nga rin ng pagdating ng mami at daddy ni Shane, naganda si Don Franco at Joel na hingin ang kamay ng babae sa kanilang pamilya. Sa huli, mas naging maayos na nga rin ang lahat. Tanggap na ng pamilya ni Shane ang sitwasyon niya at labis na humingi ng tawad sa kanilang mga pagkukulang sa anak. Hindi na nga rin nila tinutulan pa ang pagmamahalan ng dalawa dahil alam nila na doon magiging masaya ang kanilang anak. At handa nga rin si Joel na panindigan ang bata. At higit sa lahat, hindi nga rin akalain ng mga magulang ni Shane na anak pala si Joel ng kanilang matalik na kaibigan. Ang akala nilang mahirap na bata lamang noon ay anak pala ng kanilang kaibigan na napakayaman. Nakakatuwa, no? Naligaw lang ako noon. Pero ikaw pa ang nakatagpo sa akin. Tapos ngayon, naligaw na naman ako sa ibang pagkakataon. At ikaw ulit ang nagligtas sa akin sa sitwasyong kanilalagyan ko. Masayang-masaya ako, Joel, na ikaw ang lalaking papakasalan ko at makakasama ko habang buhay. Masaya rin ako, Shane. Puso mo yata ang nanakaw ko noon eh. Salamat sa hindi mo pagsumbong, ha? Ikakasal na tayo ngayon. Sabay nagtawanan ng dalawa bago tuluyang mag-isang dibdib sa harap ng mga tao na saksi sa kanilang pagmamahalan. Simula nga rin noon, inigsamang muli ang pamilya ni Joel. Nagkaayos ang kanyang nanay at tatay at namuhay nga sila ng masaya. Hindi nga rin niya akalain na sabay nga niya makikita ang babaeng mamahalin niya, pati na rin ang kanyang tunay na ama. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Joel. Sa kwentong ito ay pinapaalam, walang pinipili ang pag-ibig. May mga tao na hindi natin akalain na iibigin natin. Pero siguraduhin nga rin natin na ito talaga ang tinitibok ng ating puso. At samahan nga rin natin ng maayos na pag-iisip ang ating pagmamahal. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel, Untold Stories TV.